We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotihiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Bus asin pick-up sa Banwaan in Milaor, Camarines Sur nagbanggaan sa Rugadan. Mantang duwa pang magkasuhay na aksidente sa Camarines Sur nakuanan nin video. Yan asin iba pang detalye aramunta sa report ni Chris Novello. Sa kuakan CCTV footage na ini sa barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur, mahiling ang mareka sa dalagan kan sarong pick-up na pasiring sa syudad ni Naga. Alagad pag-abot sa nasambitan ng lugar, bigla kay ini kinakan ang balyong tinampo. Naging rason para makasalpok ini sa kasabatan na cargo bus na pasiring kutaan na sa Metro Manila. Sa kusog kan impact, haros marunot ang pick-up kung sa intulos na binawian nin buhay ang driver kay ini. Mantanda ko laman na naging danyos kan inota na parte kan bus. So, kung mahiling ta po, mahiling talaga si Bicolo, kumbaga sa impact pa lang, mahiling mo kung gurano ka kakusog si dalagan ano po. Nagsapo man in minor injuries ang driver kan bus. Sigun sa iya, tulos man siyang nagminor asin pinurbaran pa ko ta ng igilid ang minamanayong Bicolo, alaga dain na kaini kinaya. Nasa linya po talaga ako. Nagluway-luway na po ako nung nakita ko siyang matulid. Wala na po wala na po akong magawa. Sangun yan, nahampang ang driver kan bus sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Sa Pili, Camarines Sur, dead on the spot ang sarong rider matang iriduman ng backrider kay ini, makalis makabanggaan ang sarong pampasahirong bus sa National Highway sa Barangay San Jose. Sigun sa report, kinakan subot kan motorsiklo anibong na linya, rason para makabangga ini sa kasabatan na bus. Sa Bato, Camarines Sur, nahagop man sa dashcam footage na inikan sarong motorista ang pagbangga kan kasunod na SUV sa sarong tricycle sa parte kan Maharlika Highway. Sa kusog kan impact, nakaapon pa ang babaeng lunad kan tricycle na tulos man ay dinalagan sa ospital. Sangon niya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng insidente. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong 2 anyos na aking lalaki sa barangay Mansalaya del Gallego, Camarines Sur, ang binawian nin buhay makalihis na makahamil nin pisog nin rambutan. Istorya kan netizen na nagpost kan insidente sa social media, naggahalat sindakan sa indang laboratory test result sa pribadong klinik sa sentro kan Banwaan. Kan biglang mag-abot ang sarong tricycle sakay ang pasyente asin ina kaini. Personal niya man na nahiling kan mailuwas na kan doktor ang bilog pang rambutan hali sa halanuhan kan aki. Nakaistorya man subuot ang ina kaini na dai niya aram kung sain nakuha kan aki ang kinakan na rambutan. Mientras tanto nangapudan man ang uploader na si Jeneline sa mga magurang na pirming mangnuhon ang sa indang mga aki tanganing maibitaran na mangyari ang kaparehong insidente. Medyo mababaw lang naman po yung pagkaano, kaya nga yung nanay nagigilty kasi sinisisi niya yung sarili niya. Kasi nga po, bakit hindi daw niya dinukot yung mababaw lang pala. Ang nakuha, isang buong rambutan pa, bali pagkabalat, siguro sinubo ng baby, baka nalunok, palibasa po bagang madulas yung yung rambutan. COC filing para sa papaabuto na barangay asin SK elections nagtapos na kan Sabado, Setyembre 2. Comelec Bicol nakapagrehistro nin 120,000 na nagsumitir nin COC na mas dakul kung ikukumparar ka nakaaging 2018. Uyan report ni Chris Novello. Hapon kanal daw nin Sabado, Setyembre 2 kandagos ng tinapos kan Comelec ang filing kan Certificate of Candidacy para sa mga maut magkandidato sa paabuto na barangay asin sangguniang kabataan elections.
Sa banuan ng Milaor, Camarines Sur, nainagin ulang sa COMELEC ang kakulangan sa tao na nakapag-akomodar ng 1,700 na mga COCs. Obligasyon and trabaho kang komisyon na miski kulang ang tao kay puhan may raos ang filing kang COC despite lack of manpower. Sa ibong kan kakulangan sa personahes, generalmente naging matuninong asin matrayumpo ang ginibong COC filing sa Bicol Region sigon sa COMELEC. Sa bilog ng durasyon kan COC filing, uminabot sa 120,000 ang naikurit kan ahensya na nagsumitir ng Certificate of Candidacy. Alagad ang numerong ini, posible pa mabawasan. Huli kan gigibuhan na verifikasyon kan man na in opisina, asin posible mga kandidato ma-withdraw kan sa indang COC. Mientras tanto, ngunye na simana, nakatalaan man ipaluwas na kan ahensya ang final as an official list of candidates para sa maabot na pirilian. Sa gabusa ng file kan COC, kamo po mga kandidato na. So pag kamo kandidato na, nasasaklawan na po kamo ang lane kan sa tuyang election laws. And aramtaman, ang campaign period is starting October 19 to October 28. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mahigot ngunyan ang pigigibong monitoring kan AFP asin PNP sa manlain-lain na parte kan Bicol Region. Obheto kaini na masyertong matuninong ang election period para sa barangay and SK elections 2023. Mas pinahigot man ang random asin surprised COMELEC checkpoints sa mga probinsya tanganing daimatauanin pagkakataon ang si Isay man na may planong magparibok. Mantang nagdeploy man in dagdag na puwersa sa mga lugar na pigkukonsiderar kan COMELEC na kabale sa red category arug kan Libon Albay. Igwaman nin pigbugtak sa Masbate na enot ng nakapagrehistro nin kariribukan tuyong eleksyon huli sa presensya kan mga rebeldeng grupo asin private armed groups. Isipin na lang natin na itong ginagawa ng ating kapulisan at ng ating mga counterparts sa military ay para sa pangkabuuang kapayapaan. Walang humpay ang ating operasyon para malinis talaga po ang lugar na Masbate. Sa natunayan, diyan talaga nakukuha namin yung mga major engagements natin dito sa buong Bicol. Naga City Police Office naka-full alert status na como preparasyon sa mga darakulang aktibidad ngunya na Peña Francia Festival. Mantang simbang Katolika asin Naga City LGU andam na sa mga religious asin civic activities sa kapiyastahan. Yan asin an iba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, nearing 100% all set na ang Naga City LGU asinman Simbahang Katolika sa mga darakulang civic asinman religious activities ngunya na Peña Francia Festival. Diretso sa Basilica Minore para magsulo ng kandila ang pamilya Bingbing kan banwaan nin Buhi, Camarines Sur. Apwera sa kumplianyo kan sa iyang mag-ina, inamayan na subot ninda ang pagpasiring sa Naga como antisipasyon sa pigdalaomang pagrusok kan dagmang ng mga deboto ngunya na Peña Francia Festival. Mas maganitong solo mo ang simbahan sa kasina itong pagrokyaw. Ninhuli kan piglalaom ang pagrusok kan dagmang ng mga bisita puno niya na semana, nakaandam na ang Naga City LGU asin simbahan sa mga darakulang aktibidad para sa Peña Francia Festival. I think we are all set. We are ready. Ang simbahan asin ang syudad, ang local government unit kang syudad ni Naga magkasaro, magkaantabay, join hands pa. Tanganing masiguro na ang Peña Francia celebrations this year will truly be safe, secure, and solemn. Sa maabot na Biyernes Petsa 8, gigibuho na ang traslasyon procession kan duwang imahen paghali sa Old Peña Francia Shrine pasiring sa Naga Metropolitan Cathedral. Naka-full alert status naman ng Naga City Police Office, iba pang law enforcement agencies asin mga force multipliers para sa ilalatag na seguridad. Our forces, yung PNP Naga, tapos mayroon pa tayong Philippine Army and from the students, so marami-rami yun. Aabot tayo ng more or less, siguro aabot tayo ng mga 2,000. Pigihiling kaya kan syudad na mas dakol na mga deboto asin turista ang maruso sa Naga City kung ikaw kumpara ka na kaaging taon, makalisma na halion ang state of public health emergency huli sa COVID-19.
Kate, ano man na aldaw nga ni ngunya na si Mana piglalao tanan na mag-arabutan na itong hinahagad na augmentation force kan security cluster kan Joint Operation Center na ilalatag sa manlain-lain na lugar digdi sa Naga City para bantayan asin mamantinir ang pazi orden sa kabilugan na durasyon kan Peña Francia Festival. Kate? Jos Mabalos, Chris. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duang insidente nin pambubudol na irehistro sa Daet, Camarines Norte. Investigasyon kan mga otoridad nagpapadagos. Si Rosie Nieva nakatutok. Duang magkasunod na insidente nin pambubudol ang nairehistro sa Banawaan nin Daet, Camarines Norte kung saan anas mga senior citizen ang naging biktima kaini. Sigun sa sarong biktima, nagdulok sa iya ang sarong babae sa partekan Barangay Lagon na subuot nagahanap nin harong na pwedeng bakalon. Pinalaog siya sa kotse asin dumana nag-opresir nin kwarta. Pigkoa subuot kan mga inian sa iyang mga alahas, karibay kan pigpromesang dakulang kantidad nin kwarta. Alagad pagluwas kaini sa lunadan, asin naghali naman ang mga sospek, dumana niya nadiskubre na nabiktima siya nin pambubudol kan dainaan mga ini nagbuelta. Mga 30 minutes lang, pupuntan daw ako. Ngayon nagparahinti ako sa swerte ko, nakain yung kanin, saka yung pagkahinti sa kanila. Tapos tinawagan ko yung kapatid ko, sakit pamangkin ko, pumunta rigot na alangan niya ako. Sabi nung kapatid ko, ay budol yan kuya. Makalihis na ang sarong aldaw, sarong persona na naman ang nagdulok sa kapulisan asin na biktima man nin kaparehong modus. Sa investigasyon kan mga otoridad, posibleng mga sindikato ang nasa likod kanasambitan ng mga insidente, asin dakula man ang posibilidad na mga dayo sanaan mga ini. Ang target po nila ay itong mga maedad na, o kumbaga ay may edad na nagwi-withdraw ng pera sa mga bangko. Sa ngunyan padagos ang pigibong investigasyon kan mga otoridad, mantang nagpagirumduman ang mga ini sa publiko na maglikay asin pirming rigmat sa gabos na oras nganing malikayan ang mga siring na insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sa ikawalong magkakasunod na semana, piglalaoman ang liwat na namang paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Epektibo sa aga Setyembre 5, piglalaoman na maglangkaw nin 1 peso and 20 centavos per liter ang diesel. 50 centavos naman sa gasolina, asin 1 peso and 10 centavos per liter naman sa kerosene. Sigun sa Department of Energy, ang liwat na paghiro sa mga produktong petrolyo ang posibleng mangyari hasta sa mga masunod pang semana. Resulta subuot ini kan padagos na paglangkaw kan demand sa nasambitan ng mga produkto alagad hababa ang nagiging supply. Mga hotel asin tourist inn sa syudad ni Naga haloy na subuot na fully booked asin mas halangkaw naman ang singil sa per night stay. Kantidad kan overnight stay sa mga ini di isubuot kontrolado kan Naga City LGU. Uyan report ni Jessica Kalinog. Antes pa man subuot mag-check-out ka nakalihis na Peña Francia Fiesta ang mga bisita sa tourist inn na ini sa Naga City. Igwa na tulos nin mga nagpatagaman nin kwarto para sa 2023 Peña Francia Festival. Kaya bulan pa sana nin Hulyo. Fully booked na ang nasa 80 mga kwarto sa branch na ini poon Setyembre 14 hasta 16. Alagad sa mga aldaw na ini, ang rate kan sa indang overnight stay, mas halangkaw naman. Peak season po, taman po baga kaya yan. Pairinatan, lalo na po kami barataon man po kami ma'am. Tapos 3 days man lang po yan. Sa datos ka Naga City Investment and Tourist Promotions Office, paano na talaga nin reservation ang haros kabus na hotel maging Airbnb sa syudad sa semana kan fluvial procession. Talagang taon-taon nagkakaigwanin adjustment to yung peak season. Ini man kaya ang panahon na nagbabawi ang mga establishmento. Urog na ngunyan na haros nagre-recover pa sa epekto kan pandemya. Expected po na in any tourism destination, pag nagpipeak, may mga dagdag po silang rates, igwa man pong set number of days.
Yan po siguro iintindiyon ta that this is peak season. Sa ibong kaini, pigsyerto man kan opisyal na bako man labian ipiglalangkaw kan rates sa mga hotel and accommodation. Pwede man subuot aprobetsaran kan mga naubusan ng reservation sa hotels, an mga resort o farm resort sa syudad, como alternatibong madadagusan kan mga ini. Pigaadalan man subuot kan Naga City LGU ang pagmukna nin camping site sa syudad para sa dugang na accommodations tuyong Peña Francia Fiesta. Ini piglalauman na mapuunan sa masunod na taon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sa diring bersyon kan fluvial procession kan imahe ni Inang Peña Francia isinagibo sa mga banwaan kan Sangay asin Karamoan, Camarines Sur. Dagmang na mga deboto nakisumaro sa aktibidad. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Duwang semana antes ang fluvial procession kan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia sa syudad ni Naga. Nainot nang nagkondusir kaini ang barangay Tinurungan sa banwaan nin Sangay, Camarines Sur. Taon-taon na ining tradisyon sa barangay puon pa kan 2009. Yaon man kaya digdi ang hararom na parte kan Sangay River na swak para sa nasambitan ng pagdebosyon. Makuyan sa buhay, sa paghanap-hanap, buhay sa mga taga-igdi po. Garon nagranin maray so tawo sa pag-arang sa mahal na Diyos dahil yaon niya negisiin na, garo pigatawan na atensyon. Garo yun po ang so kuyang kantawo, so pig-expect asin namatian po kahit papano. Pigtuyo man subot ninda na mas amay ining gibuhon nga ning day na makasabay sa kasiribotan sa mismong Peña Francia Festival sa Naga City. Alagad ngunya na taon mas nagin mahigot subuot ang Philippine Coast Guard. Ang mga may life jacket sa naman ang pigtugutan na makasakay sa pagoda ni Ina. Viva! Maugmama na pigpartisiparan kan mga deboto ang parehong fluvial procession sa barangay Sulnopan sa Banwaan in Karamoan. Pigtarabangan kan mga ini na butungon ang pagoda ni Ina sa salog. Antes pa ang mismong kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Igwama nin kanya-kanyang bersyon kan selebrasyon kaini asin mga aktibidad sa man iba-ibang lugar sa Kabikulan na ang pinakaobheto. Iyo na dawa sa simpleng mga paagi sa indang maipahiling asin urog na mamatean ang sa indang pagdebosyon sa mahal na ina asin patrona kan Bicolandia. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nakaluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Huri ining nanotaran sa rayong 360 kilometers northwest kan Itbayan, Batanes. Sigun sa pag-asa, piglalaomang matama ang bagyo sa Guangdong, China sa aga. Mayo man ni nakataas na anumang wind signal, alagad posibleng makamati nin bugso nin duros, asin uran ang pirang parte kan nasyon huli sa habagat. Basado sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang pirang parte kan Bicol Region, kabali ang Camarines Provinces, Masbate, asin Sorsogon. Piglalaoman man ang pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. Mientras tanto, magiging maukol asin delikado sa na maglawod sa haros bilog na kadagatan kan Luzon asin sa pirang parte kan Visayas. Tulong aldaw na training workshop sa pagkondusir nin cultural mapping o pagsusog sa cultural properties kan Naga City isinagibo. Importansya kan pagkakaigwa nin mapa kan kultura pigtawan doon kan National Historical Commission of the Philippines. Uyan report ni Jessica Kalinog. Nasa 20 mga individual na pigbilog kan mga architecture student asin professors, artists asin iba pang interesado sa pag-aadal kan kultura. Siring man ang pirang empleyado kan LGU sa Naga City asin pili. Ang game na nakisumaro sa tulong aldaw na training workshop dapit sa Community Cultural Mapping. Sigun ki Mark Anthony Glorioso kan National Historical Commission of the Philippines Naga, ang cultural mapping iyo ang pagsusog kan cultural heritage properties kan sarong lugar na obhetong mabisto nin husto ang sarong lugar pati na ang mga nakaistar digdi.
By doing cultural mapping, malalaman natin kung aling cultural properties pa yung nasa magandang kondisyon, kung alin na yung malapit na maglaho. So makakapag-plano tayo ng tama para sa preserbasyon ng ating cultural properties. Katabang kan ang HCP Naga sa pagrealisar kan aktibidad na ini, iyo ang Naga City People's Council asin ang grupo ni Micaela na iyong mga may eksperyensya sa pagkondusir nin cultural mapping. Yung NCCA kasi, nag-release sila ng cultural mapping toolkit. So ito, nakasaad naman doon kung paano yung proseso dapat, pero ideally, may research muna tayong gagawin para ma-identify natin saan pupuntahan, sinong kakausapin. Site visits, interviews, archival research. Ang mga importanteng proseso na ini sa cultural mapping, iuman na nipigtukdo sa 3-day training workshop. May masunod pa man subuot sindang cultural mapping session sa Naga City. Asin kasabay ka ini ang paglaom kan grupo, na lugod mas magkaigwanin interes ang mismong LGU na pauswagon pa ang pagsusog sa kultura asin historya kan syudad. Urog na ngunya na pinirmahanan ni Presidente Bongbong Marcos ang cultural mapping law. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong lalaking umboy pigwalat kanday pa nabibistong persona sa luwas kan sarong-harong sa Talisay, Camarines Norte. Investigasyon kan mga otoridad urog sa pagkakabistuhan kan mga magurang kaini nagpapadagos. Uya ang report ni Rosie Nieva. Pasado alas 6 nin aga kan aldaw nin Domingo, Septyembre 3 kan mapagmata sa hibi nin sarong umboy si Edna Elimos kan Purok 2 Barangay San Jose, Talisay, Camarines Norte. Asin kan magluwas siya sa saindang harong, dumana nagtambad ang sarong lalaking umboy na nakatakod pa ang pusod asin nakahigda sa sarong tela. Pigpupo na nasubot ining kagatonin mga tanga, kaya tulos man na naghagad nin tabang si Edna para madara sa ospital ang umboy. Sana dun sa magulang nun, makonsensya siya dun sa anak niya. Iniwan niyang walang kamuha-muha. Sa ngunyan pigmomonitor naman kan barangay ang datos kan mga bados sa lugar para mahiling kung si Isay ang posibleng mga kabuanan o nangaki na. Ang monitoring po namin sa Barangay San Jose, base sa report po sa amin sa barangay ng mga BHW, mayroon pong may kabuanan ngayon, pero ito po ay aming paimbestigahan. Pigshare tuman kan kapulisan na in kasong masusog ang mga magurang kan umboy, posibleng mahampang ang mga ini sa maninigong kaso. Kung sakali po matukoy natin yung magulang ng bata ay maharap po siya sa kasong paglabag sa Article 276 ng Revised Penal Code, na ito po ay may penalty na aresto mayor. Sa ngunya nasa marahay ng kamugtakan ang nasambitan ng umboy, matang nakikipag-koordinar naman ang PNP sa MSWD para sa maninigong disposisyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Duwang Bicolano ang nagtapos sa top 10 kan 2023 Mining Engineers Licensure Examination. Nangenot digdi si John Meco Ostonal Payonga kan Barangay Abella, Ligao City, na hasta sa ngunyan di ipasubuot makatubod na sa average na 88.40% siya ang magiging top 1. Mantang si Cherish Rojas Sabater kan Barangay Ponzo, Pulangi Albay ang nag-ikawalong pwesto naman na may average na 85.30%. Sigun kay John Meco asin Cherish, naging inspirasyon nindaan sa indang mga pamilya tanganing maabot ang nasambitan ng trayumpo. Sa ngunyan, puun pa sa nasubuot ini kan panibagong buhay na kaipuhang hampangon kan duwa, alagad sa tabang kan sa indang pagpadangat sa pamilya, positibo ang mga ini na liwat nindang maaabot ang sa indang pangaturugan sa buhay. Kaya kapag naiisip ko po kung gaano kahirap yung ginagawa nila para masuportahan kami, mas lalo po akong sinisipag na mag-aral at mas lalo akong namomotivate na talagang galingan at maabot ang pangarap na to. Bareta ko, may bagong piga ang tabayanan sa GTV. Ang pinakabagong news and infotainment program na iyong mapakusog kan boses kan masa. Ang balita ko. Uyan report ni Don Jimenez. May bago tayong aabangan. Balita ko. Balita ko. Balita ko, may bago. Balita ko nga. Mga igan, may nabalitaan ako. Balita ko. Balita ko. Ang News Authority ng Filipino may bagong bareta.
Para sa mas pinadakulang misyon asin mas pinalawig na pagsiserbi sa nasyon, puon niya na aldaw September 4, madadala na ang pinakabagong news and infotainment program sa GTV, Ang Balita Ko. Sa pangingenot kan duwa sa mga award-winning asin batikang journalist sa nasyon, sinda Connie Sison asin Rafi Tima. Sigun kay Rafi, mababasog ang mga paradalan sa impormasyon, mauugma asin maiengganyong magtutok nganing maging updated. Asin sa paagi kan Balita Ko, pirming makakakuha ang mga paradalaning impormasyon para sa tamang diskarte sa pan-araw-aldaw. Makakaibanan maninda sinda Katrina Son para sa pinaka-preskong update sa kamugtakan kan panahon gikan sa GMA Integrated News Weather Center, asin si Aubrey Carampel para sa latest showbiz update. Para sa pinakamaiinit na mga bareta, may mga bagong segment man na aantabayanan. Ma-inspire sa mga successful na istorya sa pagnenegosyo asin kabuhayan sa kitang-kita. Maging updated sa pinakaimportanteng impormasyon dapit sa salud sa Health is Wealth. Asin aramon kung totoo ba ang pirang haka-haka kan mga Pinoy sa talaga ba. Ang netizens, pwedeng maging mata kan bareta sa pinakabagong crowdsourcing and digital news gathering arm kan GMA Integrated News na #BalitaKo. Sigun kay Senior Vice President and Head for GMA Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amroso, urog na pigraran ni kan GMA Integrated News sa mga paradalan ang mga komplikadong issue mantang piga-asigura na maiko-konektar ang mga bareta sa saindang buhay. Naglalao man GMA Integrated News na Ang Balita Ko ang magigindalan nganing mapakusog ang boses kan masa. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Connie Sison po ito. Aubrey Carampel po. Katrina Son. At Rafi Tima. Madadalan ang Balita Ko tuyong alas 11 ng aga sa GTV. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.